So eto na nga po mga idol, Creamline Cool Smashers, update tayo. Kamusta na kayo? So eto na sa pagsisimula nga po ng quarterfinal, sinong team ang aabante? At napag-uusapan ngayon kung makakapaglaro ba si Gemma Galanza ngayong quarterfinal sa kupunan ng Creamline Cool Smashers para magkaroon ng dagdag na lakas at opensa ang Creamline Cool Smashers. Bago natin simulan yan at aalamin natin yung mga posibleng mangyari sa magiging laban ng CCS sa Lunes po, November 24, please huwag nyo muna kakalimutan na i-like at i-subscribe ang ating YouTube channel at pahita rin po ng notification bell para next update ay mabilis ko po kayong ma-notify. So alam naman natin sa mga recent game or huling game ng Creamline Cool Smashers ay hindi po naging ganoon kaganda ang kanilang performance. Nagkaroon din kasi sila ng mga talo, minsan nananalo naman, pero alam naman natin na ganoon talaga, may nananalo, may natatalo. Sa pagsisimula po ng quarterfinals, ang una pong maglalaban alas 11 ng umaga, kupunan po ng Farm Fresh at ng Akari Chargers. Sa pangalawang game pa ang CCS, makakalaban nila ang kupunan ng Petrogas sa ganap po na 1:30 ng hapon. Lunes ho yan. Ngayon may nagtatanong sa atin kung magbabago nga ba ang sistema ng Creamline Cool Smashers or ganun pa rin yung magiging lineup nitong si Coach Sharon Meneses. Alam naman natin na ang CCS madalas kapag nakuha nila yung chemistry o momentum ng mga player and ay na rin sa starting lineup na ginagamit, minsan hindi na po yan pinapalitan ni Coach Sharon Meneses. Ang problema dito ng Creamline, mabilis na babasa ng kalaban ang kanilang galawan kung hindi sila nagpapalit-palit ng player. Kung ang starting lineup gagamitin pa rin sa mga susunod na laban, lalo na sa quarterfinals, ay siguradong matatalo sila, no? Lalo na ang Petrogas Angels ay napag-uusapan na sinasabi ng iba na dalawa daw po ang import, no? Si MJ Phillips at si Brock Bansikel. Well, aalamin natin yung mga posibleng mangyari. Eto, napag-uusapan din po si Gemma Galanza kasi ngayon ay nagkaroon po ng left foot injury. At talagang medyo masakit din yun. Hindi pa siya nakakapaglaro ng mga huling game ng Creamline. Pero ngayong quarterfinals, napag-uusapan kung siya ba ay makakapaglaro na. Sa ating mga nakuhang update, ito lamang, si Gemma Galanza ay nabisi po sa ibang bagay. Ito po, sa kabila ng kanyang paghihinto sa paglaro, si Maring Gemma Galanza ay naging aktibo po sa ibang larangan. Tulad na lamang nitong mga nakaraan, nag-resume po siya sa kanyang o nagbabalik siya sa kanyang pagbabloging at pagiging content creator. At nagpakita siya ng interes sa pag-arte. Gayon din, nagkaroon din siya ng kanyang unang on-stage performance sa Aliw Theater sa Quezon City na kung saan ipinakita niya ang kanyang talento sa pagkanta. Nilinaw ni Gemma Galanza na syempre gusto niya rin matuto talaga ng ganyan, pagkanta, maipakita yung talent niya kasi nga daw po, nakita naman natin na ibang larangan naman, hindi naman daw puro na lang volleyball. Pero kung pag-uusapan natin kung makakabalik na ba si Gemma Galanza, medyo nasa negative part pa rin tayo kung makakapaglaro si Gemma. Pero asahan natin, ginagawa naman ng paraan ng management ng CCS na makabalik po as soon as possible si Gemma Galanza basta magkaroon siya ng kanyang fit to play o maging okay yung kanyang left foot at lumabas sa medical record na pwede ito maglaro, agad-agad mapapasama po yan sa lineup kahit sabihin natin quarterfinals. Para sa akin naman, malakas din or mataas ang tsansa na ang Creamline Cool Smashers ay umabante dito nga po sa quarterfinals. Yan muna ang update natin sa ngayon and please huwag kakalimutan na mag-like and subscribe. Maraming salamat po.